Isang Pinay OFW na halos isang taon pa lang sa bansang Saudi Arabia, paulit-ulit na nakakaranas ng pananampal or pangmamaltrato sa kanyang employer. Nag-aalala na ang pamilya ng nasabing OFW dahil hirap na daw itong makontak. Ang huling pananampal na naranasan ng nasabing OFW na naisumbong nito ay nung nagalit daw ang kanyang amo or ang kanyang employer nung nilinis daw niya ang oven toaster. Ito naman ang dahilan kung bakit ipapatupad ng DMW ang bagong policy or deployment policy bago ipadala ang mga OFW or mga household workers sa Middle East or sa bansang Saudi Arabia na kailangan ng video call sa pagitan ng worker at na magiging employer niya. Pero ang tanong, magiging epektibo ba ito? Dahil syempre magbabait-baitan ang magiging employer ng isang OFW kapag nasa harap or nakikita ng DMW. Papasaklolo ang isang Pinay domestic worker sa Saudi Arabia. Paulit-ulit umano siyang sinasaktan ng kanyang amo. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Why are you with me? No, I'm not. No, I was. Why are you with me? Nai-record ng domestic worker na si Richelyn ang pagtatalo nila ng kanyang employer nitong nakaraang linggo. Rinig ang pag-iyak niya habang kinukwestiyon ng amo kung bakit siya sinampal. Agad ipinadala ng OFW ang audio recording sa kanyang ama rito sa Pilipinas. Nitong Biyernes, idinulog sa News 5 ng ama ni Richelyn ang sitwasyon ng anak sa Saudi. Nangangamba na rin sila dahil hirap na silang makontak ito. Ngayong linggo habang nasa loob ng banyo, patakas na nakatawag sa News 5 ang OFW. Kwento niya simula nang dumating sa Jeddah noong Hunyo ng nakaraang taon, madalas na umano siyang nakatitikim ng sampal tuwing mainit ang ulo ng amo. Pinatapos na yung cellphone sa balikat ko. Sobrang pinapit po kasi hindi po ako makahayagan sa ito. Nagbatay po ako. Ang kasampay po sa akin, napaupo po ako ng tapos kanina po ako. Mag-iisang linggo na ring balisa si Richelyn matapos ang huling pananampal ng amo. Nagalit daw ito nang linisin niya ang oven toaster. Nakakatulong po, pero hindi po totally ngunit tulong po kasi ito pa rin po nagkakaroon. Sa isang video call agad kinuha ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang detalye ni Richelyn. Pull out ka na. Kausap ko na yung welfare officer. Ang Department of Migrant Workers naman nakikipag-ugnayan na sa Saudi authorities para sa mas pinaigting na proteksyon ng mga OFW roon. Ayaw natin maging complaint-driven yung ating monitoring. Gusto natin preventive siya para we can be there for our workers talaga pag nagkaroon na sila ng pangangailangan. Gumugulong na rin ang negosasyon ng ating Department of Migrant Workers at Saudi authorities para sa isang programa na tatawaging Know Your Employer Policy para sa mga domestic worker. Sa pamamagitan nito, ipakikilala na agad sa OFW ang kanyang magiging amo sa Saudi bago pa man siya makaalis. Yung background ng employer, qualifications, in fact, ang sinabi pa nga the possibility of a video call bago umalis. Mas pabor pa ako sa sinusulong or panukala ni Senator Raffy Tulfo na monitoring sa mga baguhang OFW on a monthly basis para malaman nila ang kalagayan ng mga OFW sa kanilang employer para maiwasan ang ganitong pangyayari. When this committee heard the case of Julie B. Ranara last year, we strongly recommended the adoption of stricter measures to ensure the constant monitoring of our OFWs abroad. Among others, we recommended the following. Number one, that the DMW and OWA should improve and intensify their systems for monitoring, communicating, and in rendering support and immediate assistance to our OFWs. Number two, that licensed recruitment agencies should equally share the burden of strictly monitoring their deployed workers, and their capacity to do so must be closely watched by our agencies. Kailangan dumaan sa karayom ang mga recruitment agencies na ito upang sila din mismo ay may kakayahang mag-monitor at agarang makatulong sa mga OFWs pag nagkaroon ng problema. Number three, that prospective foreign employers must undergo some form of screening. Very important sa akin to. Kung yung ating mga OFW, bago sila ma-deploy, katakot-takot na screening, yung kanilang background, police clearance, and NBI clearance, barangay clearance, court clearance,
kung ano-ano pang klaseng clearance, health clearance. Ini-screen sila. Pero yung mga employer nila, hindi ini-screen kung sila ba'y karapat-dapat na tumanggap ng OFW natin. Paano kung yung amo ay siraulo? Paano kung yung amo ay balasubas, tarantado? Kawawa naman ang ating OFW. Dapat nahulin sa screening, so wag na natin i-deploy doon yung ating OFW matapos lumabas yung result na yung amo na nag-request ng OFW ay may problema pala. That prospective foreign employers must undergo some form of screening, sinabi ko, to assess their neuropsychiatric status, their medical records, criminal records, if any capacity to pay, and to provide safe environment for OFWs. Marami akong kasong na-receive sa mga nakaraan na yung amo walang pambayad. First, second month lang magbayad, third and fourth, wala nang capacity na magbayad sa ating OFW. Uwi yung ating OFW huluhan dahil hindi na sweldohan. Number 4, that pre-engagement seminar or similar activity be held before deployment to familiarize the employers about Filipino traits and culture. Yan ang sinasabi ko. Dapat yung mga employers, sineseminar din, tulad ng pagsaseminar natin sa ating mga OFW, para malaman natin mga OFW kung ano yung kultura, mga do's and don'ts doon sa lugar na kanyang pupuntahan. Dapat ganun din yung mga employers. Para malaman nila kung ano yung kultura natin. Kung sino tayo, nang sa gayon magkakaroon ng mutual understanding. Kasi meron mga employers na ayaw kumakanta o sumasayaw yung ating mga OFWs. Eh yun yung kultura natin, masayahin tayong tao. Dahil lamang ikaw ay narinig ng amo mo kumanta, babatukan ka na, sisipain ka na. Heck no. Pero kung naseminar yung amo na pag kumakanta, wala naman, hindi naman nakakaabala sa trabaho sa oras, let it be. Number 5, that sufficient welfare desk officers be assigned to a sufficient number of OFWs within a given territory. And number 6, the last but not the least, that both local and foreign recruitment agencies must submit to the DMW status reports, not just on quarterly basis but on a monthly basis, just like what I said earlier. Meron isang kaso na napauwi yung isang OFW dahil may topak yung kanyang amo, gumagawa ng kabalastugan, so napauwi. And then after a few months, 2 or 3 months, dumating yung kanyang replacement para doon sa same amo. For the second time, tinopak ulit yung amo, ginawang kabalastugan yung OFW natin. Napauwi ulit yung OFW. And then, kumuha si employer ng replacement. Dumating yung replacement after 2 months, doon pa rin sa may topak na employer. Again, napauwi ulit. Kumbaga, paulit-ulit na lang yung cycle. Bagong bayani na ang sandata ay luha.